Good morning everyone, nandito po tayo ngayon sa bayan ng Buenavista, Quezon. At meron po akong property na i-offer po sa inyo. Bali, ito po ay dikit po sa Provincial Road. Yan po, kung mapapansin nyo po itong kalsada na to, ito po yung Provincial Road. Then yung property po ay nakadikit po siya sa kalsada. Ano po, ito po, bali start po tayo dito, then pababa po tayo doon. Bali, ito po ay may frontage po sa kalsada na nasa 150 meters. Bali, kabilaan po ito. Dito po yung 9 hectares sa area na to. Then sa kabila naman po ay may natira pong 1 hectares. Yan. Bali, ito po mga bahay dito ay yung may-ari na po ang bahalang makipag-usap. Ano po, may usap na po sila na in case po na mabili ay kusa naman po silang aalis. Yan. Ito po yung mahoganihan niya. Ayon po kay seller, ito po ay nasa almost 600 plus na mahogany. And karamihan po dyan ay pwede nang i-harvest. Yan, bali hanggang dun pa po siya sa baba. Hanggang dun pa po ang property sa baba. Yan, bali dun po sa unahan ng poste na yon, yung malinis na part po ng lupa, ayun po yung kabuuan ng property. Yan. Bali yan po yung pagitan, ano po, paganto po siya. Then pataas po yun, medyo unhigh lang po yung lupa niya. Maganda po itong taniman pa at hindi po ito na iipunan ng tubig. Tara po at pasukin po natin ang property. Bali, ito po ay may mga tanim pa sa ngayon na nasa almost 500 plus po na mga nyug. Kasi meron pa pong koonte na hindi pa po namumunga. Bali, ang lupa po nito ay medyo unhigh. Best po ito para sa mga taniman. Hindi po siya nabababaran ng tubig. Hanggang dun pa po ito sa taas. Sa taas po dun. Then dito naman po sa left side, ayan, dito po yung mga mahogany trees. Bali, ito po ay nasa 600 plus po na puno. Yung iba po ay pwede nang i-harvest. Katulad po nitong natututukan ng ating camera, malaki na po siya. Ayan, malalaki na po. Dun po sa loob, marami pa rin po dun. Yan po yung mga mahogany. Bali, ito pong bakante, ito po ay ginagawa pong taniman ng mga gulay, mga talong po, ampalaya, mga sitaw. Maganda naman po ang source ng tubig dito dahil meron po ditong sapa sa gilid, ano po, na po pwedeng pagkuhaan ng tubig. Then sa kuryente naman po, halos tabi po tayo ng kalsada, kaya po madaling makakuha ng kuryente dahil nasa tabing kalsada po ang poste ng Kiselco. Yan, ito po ginawa pong taniman ng talong dito. Yan. Dito naman po sa taas-taas po ng talungan, ito po ay ginawa po nilang taniman ng mga sitaw. Yan pong bakante na yan. Pero sa panabi po, kung mapapansin nyo po, may mga tanim pa rin po ng mga nyug.
Yan, bali dito po sa part na to ay may mga tanim po na saging dito. Then may mga tanim pa rin po na nyug. Yan. Then bababa pa po tayo dyan. Kasama pa po yan sa property. Then ito pong mga mais na to. May mga jimili na po dyan. Tsaka mga nyug pa po. Bali sa baba po nyan, yan na po yung kalsada. May mga tanim din po dito na mga nyug pa na maliliit. Yan, bali kasama po na po yan doon sa bilang na almost 500 po na nyug yan. Yan, bali ito po ay ginagawa rin nilang taniman sa side na to ng property. Kaya po medyo bakante, pero may mga tanim pa rin naman po siya mga nyug na maliliit. Then sa kabila po ay tinaniman nila ng mais. Yan. Bali ito na po yung boundary niya sa kabilang lote. Yan. Diretso po tayo dyan sa daan na yan pataas. Yan po ang nasasakop ng property. Yan, paganto po. Ito sa kanina po natin dinaanan. Yan. Yan, ito po. Bali, ito po yung markings niya sa pagitan. Ito po mga puno ng jimilina na to. Bali, ito na po yung pagitan ng dalawang lote. Ayan, dito naman po sa kabilang side na ito, sa bandang left side po sa taas, ay ginawa po nila itong taniman ng mais. Yan po, siguro nasa 1 hectare po itong taniman ng mais. Yan, kung mapapansin nyo po, yung mga nyug po na matataas, halos mga 20 meters po dyan. Ayan na po ang boundary ng property. Yan. Then bali po yun yung part po ng may mga mahogany, yung area na yan.